Yes, yes guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is January 10, Wednesday, 1:44 p.m. na guys. At eto na nga, update ulit tayo sa ating ritual. So meron tayo ngayon 39.11 na AXS, connect lang natin. Okay, sa alright, tuloy-tuloy lang to. Wala namang kakaiba, walang bago sa pinaggagawa natin araw-araw. Yung iba mainip sigurado. Ay, ayun lang naman ginagawa niya. Pero syempre, minsan may naman nabibigay tayong idea, thoughts, at kung ano-ano pa mga mga naiisip natin na pwedeng makatulong sa sambayanan. Yung mga idea minsan kasi, um, sabi nga nila, kung gusto mo daw maging mahirap, makinig ka sa mga taong mahihirap. Sa advice yung mga, o bago muna doon, di ba sa school, magkakasama yung mga mahilig magyosi. O kung gusto magyosi, sumama ka doon. Gusto mong magitambay, di lagi kang dumikit yun, di ba? Pansin mo, magkakasama yan. Yung malalandi nga sa school, magkakasama din eh, di ba? So, gusto mo daw maging mahirap, makinig ka daw mga sa tao mahirap. Gusto mong yumaman, sabi yan sa networking, no? Na-invite kasi ako dyan dati. Kung gusto mo daw yumaman, makinig ka daw mga sa tao mayaman. Totoo naman yun, guys, in reality yun. So, may mga advice kasi tayo dito na nabibitawan. Kahit papano, kumbaga, nakakatulong din kahit papano. So, ayun, minsan kasi, yung laman ng channel natin is taking lang at saka onting thoughts, wisdom, kung ano pa man. Tsaka mga update about crypto. Hindi man lahat, pero yung mga insight lang. Okay, so ngayon, January 10, meron tayong 39,829. Okay? Okay, sa alright. So, ano lang natin. Check natin kung magkano na ba to. Mga bumaba, alam ko eh. Parang ganun. Guys, so 100 ano pa rin siya, no? Yung market cap ng crypto. So 60 na lang, oh. Bumaba. Imagine niyo yan. Bumaba, 'di ba? 17 nga yan, 22 nga yan eh. So, ayun siya. Pero suma total kasi diyan, hindi naman ganyan kalaki ang bili natin. Kasi lalo na nagre-restake tayo doon pa lang sa mababang presyo. Tapos kumbaga kita na rin, pero hindi ko inaasahan yun eh. Mas prepare ko na 8,000 doon tayo magtitipi. So ayan, kagaya dito, may mga na-stake tayo dyan na 200 lang. Dito tumodo ako niyan eh, October. Okay. So dito 600 pa noong February 2023. Yan. Swerte kung dito ka nakabili ng madami, no. Ayan, no. So nakabili ako dyan, mga 5 million ata yun. Tapos, yan dito. Diyan mo nag times 2 na. O kung dito naman, times 2 pa rin. So, ayun lang ang ating update. Volatile ang crypto, ulitin natin. Ang crypto po ay volatile. So, hindi natin alam. Kagaya yan, nag-pump si Bitcoin, di ba? Tapos, yung mga altcoin, hindi pa nagpa-pump. So, may season yan para ito, nag 2.6 na yan eh, mahigit. So, ito 134 guys. So, ito yung, dito talaga tayo marami sa Ethereum. Okay? So, ano bang mga kaganapan ngayon? Ang kaganapan kasi ngayon, about dun sa sa Bitcoin ETF. So, yung Bitcoin ETF kasi guys, sa hindi nakakaalam, alam niyo yung tawag dito? Yung stock exchange sa Pilipinas, 'di ba? Yung Philippine Stock Exchange. So, pwede kang bumili kasi diyan ng mga stocks ng BDO, ng ABS-CBN dati o GMA, yung mga nandiyan na nakalagay na na pwedeng bilhin ng mga tao or ng mga gustong tawag diyan. Yung nandoon na sa community na yon, pwede na silang bumili. Once na na-add doon yung company mo, mas malaki ang chance na tumaas yung presyo kasi mas maraming buyer tinatawag. Sa atin kasi ngayon, ang nabibili natin yung mga crypto sa mga custodial wallet na yung mga exchanger, di ba? Yung mga exchanger kaya sa Pilipinas, CoinPH, PDAX, tsaka sa international naman, iba-iba, di ba? Binance, OKX, at iba-iba pa. So, ito yung mga exchanger na yun. Exchanger, yan. Ito, nasa 967 na exchanger.
So, yan si Binance. Ngayon, ang gagawin kasi ng bakit about sa Bitcoin ETF, kasi doon sa stock exchange sa US, may add na doon yung Bitcoin. So, ibig sabihin, kung sobrang laking community na yon, ano-ano bang nandun sa exchanger na yon o doon sa stock exchange na yon, New York Stock Exchange. Nandun yung Tesla, Google, doon nabibili yung mga malalaking kumpanya, yung share. So, ang mangyayari kasi dito, yung Bitcoin ETF na tinatawag na exchange na trade fund o Bitcoin ETF, yun yung ETF, exchange trade fund. Siya yung financial instrument na kumbaga nagbibigay ng pagkakataon sa mga investor nila o dun sa mga loob ng stock exchange na yon para bumili ng share sa isang fund na batawag doon na nag-hold ng mga Bitcoin. So, kagaya ng mga or ng mga asset. So, isa na doon si BlackRock. Ang dami niya nila guys eh. Si BlackRock, Fidelity, ang dami nilang mga nag-apply sa SEC sa US para sila makapagbenta ng Bitcoin. Makapagbenta sila ng Bitcoin doon sa mga tao. Okay, isa na dyan si BlackRock. Ngayon, nagpapaanuhan sila parang kompetensya kung sino yung mababang transaction fee. Parang ganun. So, balikan natin. Itong ang CETF, yun nga, sila yung, kumbaga, yung exchange traded fund na siya yung nag-hold ng mga, na pwede nang bumili doon yung mga tao. Parang yung sa trading ng stock exchange na or tawag dito, na kung saan yung, basahin ko na lang guys meron tayo ditong mga insight. So, trading ng stock exchange, hindi tulad ng Bitcoin mismo na tinitrade ang cryptocurrency exchanger. Yung Bitcoin ETF, tinitrade sa traditional stocks. So, parang pag nag-ETF na, traditional stocks na siya. So, hindi na dito sa mga exchanger na to. Makaka-add yun, kumbaga, kasi malaki ang market ng ng traditional stocks eh. Yun nga, doon sa Bitcoin ETF. Ngayon, dahil ito mga exchanger to, iba-ibang bansa to, iba-ibang hawak nito. At yung nabibili dito ng mga asset, puro crypto lang. Ngayon, kumbaga, lulusong si cryptocurrency papunta doon sa traditional stocks. Doon na siya ma-add. Kaya sobrang laki ng potential nun, guys. Na etong market cap ng cryptocurrency, talagang malaki ang chance na tumaas to ng todo. So, ayun. Ganun siya. Kaya, yun yung may mga taxes na kasi yan pag nandun eh. May mga taxes and accounting, may divergence and variance, etc. So, at saka regulate kasi yun. Kailangan nila mag-regulate. Regulation by regulators, compliance, kumbaga. Kaya, at saka yun nga, may expose na to sa yung crypto. May expose na siya, market exposure. Okay, sa alright, yun lang naman. Wala naman tayong masyadong update. Yun lang. Tsaka, ang update natin today is 39,829. Thank you so much again sa inyo. Maiksing video lang to kasi may gagawin pa ako sa opisina. Daming gagawin. Tsaka dun sa isa kong company. Kaya, pasensya na. Minsan rin tayo ng... Alam nyo guys, ang tagal ko lang gustong gawin yun. Yung everyday may gagawin akong wisdom thoughts na sasabihin sa inyo. Kaso hindi ko siya magawa-gawa. Basta lumalabas na lang sa bibig ko kung anong pwede masabi na makakatulong. Okay, malalimutan natin guys, ito yung mga comment. Magbasa tayo ng kakapiranggot. So, check natin muna yung subscriber natin. Update sa ating subscriber, 157. So, mga comment. Ano ang masasabi nyo, sir, sa nangyayari sa solar flare? Tingin nyo, gawa-gawa lang din ba ito ng... I don't know. Wala naman makakalam yan kasi hindi naman tayo makaka-fact check niyan ng mga scientist ba tayo? May mga malalaki ba tayong instrumento? I don't know. Minsan kasi, depende yan sa news minsan. Pag mga oligarchs, lalo na sila yung mga malalaking trader sa market. Pwede kasi sila magbigay ng hindi naman natin nilalahat. Possible, totoo yan, pero I don't know. Pwede kasing ganun, lalo na pag-control mo yung media. Kunyari, ako yung bilyonaryo, o trilyonaryo, or bilyonaryo dollar, di ba?
Tapos may bibili na akong funds na or company. Gusto ko mabili ko siya ng mura. Anong gagawin ko? Sisiraan ko yun through traditional media, 'di ba? Sa mga television. Mag-ahead ka ng mga tao para butasan. Tapos pagdating sa dulo, sila nabibili pala. Or else pwede naman kung mataas na siya, benta. Tapos alam mo 'yun, mataas na yung value, nagbenta na sila, sisiraan nila ngayon, tapos bibili sila sa mababang presyo. Pag napunta naman sa mababang presyo, doon naman lalabas yung mga positive after nilang bumili. So, ganun lang naman siya. Salamat po sa payo, Boss Lodge Power. Na-scam din ako ng 20% weekly. Tinangay yung 1M ko. Naku po. Ito yung sinasabi ko kahapon. Shoutout sa'yo, Sir Angelo Aguilar. At shoutout sa'yo, Sir Christian Laheras. So, ayun nga. Ito, aralin kasi natin. Ito, masyadong good to be true to. Kahit may cheque pa yan. Pag may cheque kasi, ang pwede mong ikaso dyan, BP22 bounce check. Oo, may karampatang kulong yun, pero bailable kasi yun. So, depende kung large scale stapang may kaso nyo, at least 5 kayo pataas. Or 5 pataas, yung naloko, pwede mong kasuhan yun ng large scale stapa. No bail kasi yun. Once na nahuli, nagka-warrant, no bail yun. Hanggang dinidinig yung kaso, hindi siya pwede mag-bail. Hindi siya makakalaya. So, unlike dito sa check-check lang, bounce check, may penalty naman yan, pero may bail kasi yan. Okay, hindi tayo lawyer, no? Pero may law firm kasi ako. Hindi ako lawyer, pero may law firm ako, no? Galing. Ano kasi natin yun, kumbaga, isa tayo sa mga... Basta, ayoko na magsabi ng kung ano man. Okay, sa alright. Kailan po ang airdrop, boss? Hindi ko magets to, Sir Melvin. Wala tayong airdrop, hindi po ako token. Wala ako. May mga token akong ginawa or gawa, pero never ko siyang i-connect dito. Okay? So, ayun. Dahil sa IT company natin yun. So, marami kasing ginagawa sa IT company ko, guys, para sa kabatiran ng iba. Mga AI ang ginagawa namin. AI, parang, bigyan ko kayo insight. Parang, halimbawa, Grab, ganyan. Gagawin yan. Kunyan, may mga company, papagawa ng ganun. Yung Grab concept, yung mapping, etc. Basta, ayoko na magbigay ng ano. Basta ito puro lang crypto. May mga mabibigay tayo idea, pero, ayun. Isa rin to sa hold ko ngayon. Hindi nga lang ako nakatipi. Okay. So, kasi naka-stake. Naka-lock 2 months. Pero target ko, talaga, saan kaya naka-stake to? Ba't naka-target 2 months? Okay, sir. Shout out sa'yo, ma'am or sir. Sora Anime 61623. Okay, ito si sir. POJ 1010. Kawawa naman paper hand na nagbibenta kagabi tapos binili ulit ngayon. Oo nga. Okay, Lods, wala ka bang balak mag-invest? Tapos na pala to. So, ayun lang yung mga comment natin. Thank you so much sa inyo. See you ulit tomorrow. Wala naman tayong kakaibang update. Okay pala, yung SEC pala ng US, yung Twitter nila, nahack ha. Di ba, parang bukas na ata or mamaya or bukas yung announcement nung mga nag-apply na Bitcoin ETF company. Ang dami nun eh. Siyempre, yung mga tao naka-monitor sa Twitter, biglang nahack. Siyempre kasi si SEC, pwede sila mag-announce, approve na si ito. Pag sinabing ganun, ewan ko lang kung anong mangyayari dito. Magpapump ng todo yan si Bitcoin. Possible, hindi man agad-agad mag-pump, kagaya ng gold dati. Hindi naman agad-agad nag-pump yun nung nagkaroon ng gold ETF na add siya sa mga traditional stock exchange. Parang, ang mangyayari, parang dito siya, parang ganito, kung titingnan yung chart na to. Parang dito siya na-add, based dun sa history nung nakita ko sa Twitter, yung gold ETF, dito yung price niya, tapos na-add na siya dito, parang ang tagal niya pang bago naggumanon, mga ilang buwan pa. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa crypto, pero kung halimbawa gumanon, at least pabay pa rin yung basa sa chart. Okay? Pero hindi natin alam kung pagka-add ba, magpapump agad or magdadump muna bago tumaas. So, pero suma total, pump pa rin. Kaya nga,
kung bago ka lang sa gantong industriya, tapos maya ka nagbo-view, may stress ka lang guys. Kasi, umangat, tas bababa, umangat, bababa. Mas maganda, iwanan mo lang yan dyan, yung asset mo, tapos hintayin mo na lang after buksan mo na lang after time, every week, wag araw-araw kasi may stress ka. Kasi volatile nga. Pag bumaba, may stress ka lang. Pag umangat, happy ka. Akala mo, tataas pa yan. Hayaan ko muna. Bumaba na naman. Ay, sayang. Hindi ko na out. Ganun yun. Kaya, bahala na kayo. Yun lang ang advice ko. Thank you so much again sa inyo. See you tomorrow. At January 10 ngayon. See you tomorrow, guys. Bye-bye.